Good afternoon, everyone. Praise God, praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa hapong ito at patuloy tayo na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa isang napakagandang araw na binigay niya sa atin. Doon sa ating mga pagkakataon na nakakapunta tayo dito sa ating bahay-sambahan para umawit ng mga papuring awitin sa Panginoon, para sa fellowship ng bawat isa. Nakakatuwa po, no? Napakagandang pagmasdan na ang mga anak ng Diyos sa SCF Church ay patuloy na lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? At we appreciate also yung special number ng mga bata. Salamat sa special number ninyo. Praise God, praise God. Alright, so sa hapong ito, may mga nakikita akong mga first time kong makita o yung mga young people natin, no, na binisita yesterday. Nandito sila, yung iba sa kanila nandito. So purihin ng Panginoon, masaya tayo na makita yung ating mga young people. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? No? Hallelujah. Thank you. Thank God. Salamat sa Panginoon. Well, patuloy tayo. Sa hapong ito, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pakita natin yung title natin sa umagang ito, sa hapong ito. Yan. Ang pag-aaralan po natin, yung title po natin ay The Importance of Obedience to God, o ang gaano ba kahalaga ang pagsunod sa Diyos. At yan ay makikita po natin sa Genesis chapter 22, verse 1 to 18. Basahin lang natin sandali yung ilang part ng Genesis chapter 22, verse 1 to 18. Pero bago doon, may sinabi dito sa isang quotation dito, sabi, obedience doesn't always make sense, but it always makes way for God's favor. Ulitin lang natin, no? Para matulungan natin ang ating mga sarili na sink in yung mga salitang ito sa atin. Obedience doesn't always make sense. Minsan, yung pagsunod ay parang illogical, parang wala namang maidudulot na pakinabang sa atin. But it always makes way for God's favor. Pero pag sinunod natin ang Diyos, kahit na parang malabo sa atin yung reason bakit natin susundin yung iniutos sa atin ng Diyos. Pag sinunod natin yon, it always makes way for God's favor. Or in other words, it opens the door for God's blessings. Basahin natin yung ilang mga talata dito sa Genesis chapter 22. Sabi roon, sometime later, God tested Abraham. Diyan pa lang sa unang talata, o doon pa lamang sa unang sentence diyan, makikita na natin na yung pinaka-purpose kung bakit iniutos ng Diyos kay Abraham ang isang napakahalagang bagay, yung po pala ay is a test. To test his faith, to test his obedience. Tuloy natin. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, what I will show you. So, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng idea, no? Yung iniutos ng Diyos kay Abraham na pag-aalay sa kanyang anak na si Isaac, ito hindi po yung parang ito Lord, ito yung aking anak, si Isaac. That's it. Hindi ganon, no? Hindi ganon yung sinasabing pag-aalay dito, paghahandog. When God asked Abraham to offer your son to me, ay ang equivalent nun ay yung pagpatay kay Isaac. Kinakailangan niyang patayin si Isaac at ihandog bilang as burnt offering. No? Papatayin tapos susunugin. Ganon yung idea ng burnt offering na sinasabi dito ng Diyos. And I believe na naiintindihan ni Abraham yung utos na yun ng Diyos. No? In the first place, naiintindihan niya yun. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, I will show you. And then, tumalon tayo from verse 2. Punta na tayo sa verse 13. Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide,
And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. So mandali tayo manalangin. Ama naming Diyos, sa hapong ito, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa. It's only because of your grace that we are here today. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya. At hinihiling po namin na sa pakikinig namin ng iyong mga salita, buksan mo po ang aming mga puso at isipan, maunawaan namin ito at magamit sa paglilingkod sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Obedience, pagsunod sa Diyos. The importance of obedience to God, gaano po ba kahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Kung halimbawa po na uutusan kayo, halimbawa ay mayroon kayong nararamdaman sa inyong mga katawan at magpapa-check up. Pupunta kayo sa doktor para sa check up at sasabihin sa iyo ng doktor, ganito ang sakit mo at kailangan mo, ito ang reseta. Okay, inumin mo ito 3 times a day at huwag ka nang magkakape, no? Mag-exercise ka, huwag ka magpupuyat para mawala yung mga nararamdaman mong sakit. Para logically, kung ikaw ay nasa tamang kaisipan, susundin mo yung doktor. Amen? Because that is a logical way to do it, no? Logically, susundin mo yung utos sa iyo ng Diyos. Yun yung tamang paraan para kung gusto mong gumanda yung nararamdaman mo para ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. Well, baguhin natin yung utos kasi yung utos ng doktor ay ito gawin mo para gumanda yung pakiramdam para gumaling ka. Kung halimbawa ibahin natin yung situation, halimbawa ay doon sa mga single, sasabihin sa iyo ng nanay o tatay mo, anak, pakasalan mo ang lalaking ito na kahit hindi mo minamahal, no? Kahit hindi mo mahal. Pero dahil yun yung utos na yun ng magulang mo, di ba? So, susundin mo ba? Halimbawa, kung sa inyong mangyari yun, no? Meron kang girlfriend o meron kang boyfriend, pero yung nanay at tatay mo, mga magulang mo, ibang lalaki o ibang tao ang gustong mo mapangasawa, di ba? So, susunod ka ba sa kanila? Yeah, yun, di ba? Mahirap sumunod kapag labag sa ating kalooban. Yeah? Kasi kung minsan, sa totoo lang, sumusunod lang tayo sa mga pinag-uutos sa atin kapag convenient tayo. Pag madali para sa atin. Kapag sa tingin natin ay yung pagiging kapalit ng pagsunod na yon ay magdudulot yon ng advantage sa atin. Di ba? Madaling sundin ang utos kapag alam natin na magdudulot sa atin ito ng benefits. Right? If the command is beneficial, it is not difficult to obey. But if the command is not logically beneficial for us, minsan magdadalawang isip tayo. Di ba? Kung susunod tayo o hindi. Let us be real. Obedience is not always easy, especially when it doesn't make sense. Minsan mahirap sumunod. Kahit na minsan, lalo na kapag ang utos ay labag sa ating kalooban. At kapag na-experience natin yung gano'n, nasa harapan natin yung gano'ng klaseng kautusan o utos sa atin, may pinagagawa sa atin, we have 2 choices. Will I obey even I don't understand? Or
I will not obey. It's either you obey or you don't obey. Dito sa Genesis chapter 22, ito po ay isang napaka-mahalaga at makapangyarihang kwento sa Biblia. Hindi dahil sa miracle, hindi dahil sa nung papatayin na ni Abraham si Isaac ay may lumitaw na ram o nag-provide ang Diyos. Hindi 'yon ang dahilan kung bakit dakila o napaka-makapangyarihan ng kwento dito sa Genesis chapter 22. Sa halip, naging napakamahalaga at makapangyarihan ang kwentong ito sa Genesis chapter 22 because of the obedience of Abraham. It is because of Abraham's obedience that made this Genesis chapter 20 a very powerful story. God did not just bless Abraham because he believed. God blessed Abraham because he obeyed. Pinagpala ng Diyos si Abraham hindi dahil naniwala lang siya. Pinagpala ng Diyos si Abraham dahil siya ay sumunod. At sa araw na ito, mga mahal na kapatid, pag-aralan natin yung tatlong importanteng prinsipyo na makikita natin dito po sa kwentong ito sa Genesis chapter 22. Tingnan natin yung isang picture dito. Ayan po. Pag-aralan muna natin ng konti, biblical, some historical background ng Genesis chapter 22. So, dito po sa 22 na ito, sa chapter na ito ay tinawag ng Diyos si Abraham at ang sabi doon sa verse 1 ay to test Abraham. Sometime later, God called Abraham to test him para subukan o para subukin ang pananampalataya, ang pagsunod ni Abraham. And on the following verses, makikita natin doon, sabi doon ay, in the early morning, Abraham woke up. In the early morning, Abraham woke up. Alam niya kung ano ang ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, I want you to offer your son, your only son, Isaac. And Abraham knew exactly kung ano yung gagawin niya. Kinakailangan niyang patayin yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. And si Isaac, para lamang po natin maalala, si Isaac po ay katuparan ng pangako ng Diyos. Isaac was a promised child. God promised Abraham a child. At nangyari po yun, no? Ipinanganak po si Isaac. And then all of a sudden, pagkatapos tuparin ng Diyos ang pangako niya kay Abraham, gusto niya itong bawiin. Kung ikaw si Abraham, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, Panginoon, bakit naman? Hindi ba't ipinangako mo sa akin si Isaac? You promised me a son and meron na akong anak si Isaac and then now you want Isaac back to you. Gusto mong bawiin si Isaac. Paano po mangyayari o matutupad yung pangako mo sa akin? Abraham could argue with God. Pwede siyang makipag-argue, pwede siyang makipag-debate sa Diyos kung principle lang ang pag-uusapan. Pero hindi po. Sa halip, on the following verse, it says, Abraham woke up early in the morning and he went to the region of Moriah. Doon po sa lugar na itinuro sa kanya ng Diyos. Walang pag-aalinlangan, no question asked, no doubt, just obedience. Pure obedience to a faithful God. And then nasabi doon sa mga talata ay kasama niya si Isaac, nagbiyahe sila, sumakay sila sa isang donkey, at may kasama silang 2 alipin. And then they traveled to the region of Moriah. Nung malapit na sila doon sa lugar na itinuro sa kanya ng Diyos, kung saan niya iaalay o iahandog si Isaac, sabi niya sa kanyang 2 alipin, maiwan kayo dito. Because I can see the place, nakikita ko na yung lugar, so stay here. Ang sabi ni Abraham sa kanyang 2 servants, stay here,
me and the child will go further. Pupunta kami ng bata, pupunta kami ni Isaac doon, no? Maiwan kayo dito. And then nasabi niya, and we will return. Hallelujah. Sabi ni Abraham, babalik kami. We'll just go there I will just go there with the child and we will return here. Babalikan namin kayo. So habang sila ay naglalakbay, nag-ready na pala si Abraham ng mga panggatong, mga kahoy. Ipinapasan niya yun kay Isaac. And they continually travel. Naglakad sila patungo dun sa lugar na kung saan ay ihahandog niya si Isaac. When Abraham and Isaac reached the place, Abraham prepared an altar. Naganda siya ng altar, patong-patong na bato. And then pagkatapos ay inilagay niya na doon yung mga panggatong sa ibabaw ng altar. And then ipinahiga niya na doon si Isaac. And then ginapos niya si Isaac, tinalian niya si Isaac sa kamay, sa paa. And he was ready to kill Isaac. He took his knife, and when he was about to kill Isaac, and by the way, bago pala yun, no, may nakalimutan akong part doon. Nung sila po ay naglalakbay, ang sabi ni Isaac kay Abraham, sabi niya, Father, sabi niya, nandito na ang mga panggatong, nandito na rin ang altar, nasaan yung tupang ihahandog? Di ba? Nasaan yung tupang ihahandog? And then Abraham said, don't worry, my son, God will provide. God will provide. And then yun nga po, nung si Isaac na ay nandun na sa ibabaw ng altar, papatayin na niya si Isaac. And then sabi ng Diyos, narinig ni Abraham yung tinig, sabi ng Lord sa kanya, Abraham, don't kill the boy. Don't do anything against the boy. Now, I have proven that you fear God and you have faith in God and you will obey God. Now I will bless you. That is the story. As it was written in the Bible. Alam ni Abraham na when he obeyed God, when he put his trust on God, whatever happens, God will do something great in his life. The only thing that God requires him is to obey. Mga mahal na kapatid, sa ating pananampalataya sa Diyos, ang naghihiwalay lamang sa atin sa mga hindi mananampalataya ay ang ating obedience. That is the only thing that separates us from the other people here on earth. Our obedience to God. When you fear God, the next action will obey. Your fear of the Lord, your reverence of the Lord will produce obedience, will result in obedience to God. Yung ating pagkatakot, yung ating banal na paggalang sa Diyos ay nagdudulot o nagre-resulta, nagbubunga ng pagsunod sa Panginoon. Kaya ang mga tao na hindi sumusunod sa Diyos, ang pinakapunot dulo kung bakit nahihirapan silang sumunod sa Diyos, kung bakit nahihirapan silang sundin ang kalooban ng Panginoon, ay dahil wala silang pagsamba, wala silang paggalang. They don't fear God, they don't have reverence of God, so they don't obey God. And Abraham, meron siyang paggalang sa Diyos, meron siyang pagsunod sa Diyos. Kaya sa hapong ito, tingnan natin yung tatlong bagay na makikita natin dito sa buhay ni Abraham. Number one, obedience is tested most when it costs you something. Obedience is tested most when it costs you something. Ang pagsunod ay nasusubok ng higit kung ito ay magdudulot sa iyo ng mga bagay.
ng higit na mga bagay o kaya po ay para bang kinakailangan mong maglabas o kinakailangan mong may mawala sa iyo. Doon nasusubukan ang tunay na pagsunod. When obedience is easy, when the command is easy at madali yung sundin yung command, hindi nasusubukan ang tunay na pagsunod doon. It's not obedience. Hindi po yun tunay na pagsunod, yung madali lang ang pinagagawa sa'yo. Pero ang tunay na pagsunod kapag ang utos sa'yo ay mahirap gawin. Diyan nasusubukan ang tunay na pagsunod. Sabi sa verse 18, "And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me." Obedience sounds easy when the command is convenient. Di ba? Pag madali ang iniutos, madali lang ang sumunod. Pero pag mahirap ang iniutos, pag malaki ang kapalit, pag ang nakasalalay na ay yung puso, yung mga bagay na mahalaga sa'yo, pag may mga bagay na gusto sa'yong kunin ng Diyos, bawin sa'yo ng Diyos, yun ang mahirap i-give up. Can you give up something for the sake of having Jesus Christ in your life? Kasi titimbangin mo eh. Magtitimbang ka, titimbangin mo si Jesus, ang pagsunod sa Diyos, plus buhay na walang hanggan. O yung mga bagay sa mundong ito, mga temporal things. Masarap, masaya, entertainment. Pero will not last forever. So titimbangin mo. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, "Anak, ayoko ng buhay mo na ganyan. I don't want you to stay in the world. Ayoko na manatili ka sa sanlibutan. Ayoko na ganyan ang ginagawa mo. I want you to grow spiritually. You have to sacrifice this. Kailangan mong iwanan ang mga bagay na yan." Kaya ba nating gawin yon? Kaya ba nating iwanan yung mga bagay na yon for the sake of obeying the Word of God? Minsan mahirap yon. Mahirap i-sacrifice yung mga bagay na nakasanayan natin. Minsan nga, pasensya na po kayo. Pero minsan merong, kahit na sa mga Kristiyano, halimbawa tayo, minsan hindi natin naiwasan yung nabubuyo pa rin tayo, no? Sa mga sugal, for example. Mga bisyo, for example. Mga pita ng mata, pita ng laman. Mga bagay na hindi natin kayang talikuran. Na kung tutuusin naman ay hindi natin dapat ginagawa kasi nakakasira yon sa ating relasyon sa Diyos. Pero minsan, ang hirap talikuran yung mga bagay na yun. Pero ang nais ng Diyos sa atin ay sumunod tayo sa Kanya, even it is difficult to obey. True obedience is not just agreement. It is action, even when the outcome is uncertain. Like Abraham, ang sabi ng Diyos sa kanya, "Abraham, offer your son to me, offer Isaac to me, and go to the place I show you." Hindi pa alam ni Abraham kung saan yung lugar na yon, pero sumunod siya. It is the same obedience that God wants us to learn. The same obedience. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay sumunod tayo kahit hindi natin sigurado, kahit hindi natin nakikita yung hinaharap. But when we do that, ang kabalit po nun ay tunay na pagpapala sa Diyos. What is God asking you to lay down right now? Or what is God asking you to surrender right now? Ano ba ang bagay na nais ng Diyos na isuko mo ngayon sa harapan niya? May mga bagay ba na sinasabi sa iyo ng Panginoon, "Anak, mahal kita, pero gusto ko, isuko mo ang bagay na yan. I want you to surrender that, my child.
Surrender our pride, surrender our anger, surrender our lust, surrender the worldly things, surrender our jealousy, surrender our envy. Mga bagay na ayaw ng Diyos na dalhin natin, ayaw ng Diyos na buhatin natin, ayaw ng Diyos na palagi nating binibitbit. Sinasabi ng Lord, I want you to surrender those things, my son. I want you to lay down these things. What are the things that God wants you to surrender right now? Don't wait to understand everything. Hindi mo kailangan maintindihan lahat ng bagay. Kahit ako, mga mahal kapatid, I have so many questions. I don't need to understand everything. Just obey what you already know God said to you. Hindi mo kailangan ng sagot sa lahat ng tanong mo. All you need to do is to obey. Next slide. Obedience sometimes doesn't make sense, but it opens door for God's favor. The path to favor is not through feeling. It is through faithful obedience. If it makes sense, if it is easy, it is not faith. Pag ang bagay ay madaling sundin, mga bagay na madali lang gawin, hindi mo kailangan ng pananampalataya. You don't need faith. It doesn't require any faith. It doesn't require any trust. But if the thing is difficult, it requires our faith in God. At alam niyo po mga mahal na kapatid, kapag ang pinag-uutos sa atin ng Diyos, kung minsan ay, yun nga ang tawag natin, it doesn't make sense, parang bang mapapatanong ka, Lord, pinagagawa mo ba talaga sa akin to? Doesn't make sense. Gusto ng Panginoon na lubayan natin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. O kaya may pinagagawa siya sa atin na makapagpapalago sa ating pananampalataya, sa ating Christian life. Like for example, reading the Bible, pray continually, join the service, help one another, encourage one another. Minsan tayo parang, gawain lang ng pastor yan. Pastor lang naman yung nag-share ng Word of God. Pastor lang naman yung nag-encourage spiritually sa mga membro. But sometimes, yung mga ganung bagay, pinagagawa din yun sa atin ng Panginoon. That is a general calling for every one of us. God wants us to be salt, to be light of the world. And minsan, we are hesitant. We don't want to bother ourselves to obey God. Ayaw nating mahirapan, ayaw nating mag-sacrifice. Kasi mas gusto natin yung mga bagay na madali para sa ating buhay. But you know what? Pinagagawa sa atin ang mga bagay na yon ng Diyos para lumago tayo sa ating pananampalataya. Minsan sinasabi sa atin ng Lord, anak ko, magpakumbaba ka sa Kanya. Kahit ikaw ang mali, magpakumbaba ka. Minsan, mahirap gawin. Pero yun ang gusto ng Diyos na gawin natin para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Yun ang sinasabi natin ng mga bagay na doesn't make sense. But when we do that and when we obey God, it opens door for God's favor. May mga bagay na mahirap gawin sa harapan ng Panginoon, pero pag ginawa natin ito, ang kapalit po nun ay tunay na pagpapala sa Diyos. Do you want blessing from God? The key to blessing is obedience. We've been praying for so many times. For example, we pray for our families, our ambition, our goal in lives. Marami tayong mga pinapanalangin. Marami tayong dinidesire sa Panginoon. And then minsan napapatanong tayo, Lord, bakit hindi mo pa sinasagot ang aking mga prayer? Why don't you ask yourself, Lord, am I obedient enough?
Sumusunod ba ako, Panginoon, sa iyong mga salita? Minsan, kinakailangan lang natin ng isang tunay, ganap na pagsunod para maramdaman natin at makita natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. When we obey God, when we obey His Word, the blessing will follow us. Obey even when you are uncertain. Sumunod tayo sa Panginoon kahit na parang hindi tayo sigurado sa ating hinaharap, sa kinabukasan. Because God blesses those who follow His voice more than their fears. Sa pangatlong puntos, nais kong ibahagi sa inyo. Obedience is the key that blesses generations. Verse 18, it says, "And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me." When Abraham was about to kill Isaac, and God saw his reverence, God saw Abraham's obedience and faith. Sabi ng Diyos kay Abraham, "Abraham, don't kill the boy. Now I see your faith, and now I will bless you." At alam niyo po ba, hindi po pinatay o hindi namatay si Isaac during that time. Pagtingin ni Abraham doon sa isang banda roon, sa isang lugar doon, nakita niya yung isang ram na naipit ng ugat ng puno ng kahoy. At yun yung kinuha niya. Yun ang inialay niya sa Diyos noong araw na yun. And Isaac lived for so many years. Actually, si Isaac nagkaroon ng wife, si Rebecca. And then si Isaac at si Rebecca ay nagkaroon ng dalawang anak, si Esau at si Jacob. And Jacob, blessed by God, God blessed Jacob of 12 sons. So Jacob nagkaroon siya ng 12 sons. At yung 12 sons na yon, sila po ang naging bayan ng Israel. At from Judah, from one of the son of Jacob, one of his son, Judah. His name is Judah. Doon po nanggaling, sa lahi ni Judah, doon nanggaling si Jesus, ang ating Panginoon. The Lion of Judah, the King of Kings, and the Lord of Lords. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Because of Abraham's obedience to God, nabuhay si Isaac at nanggaling mula kay Isaac, ipinanganak ang ating tagapagligtas, Jesus Christ. God bless the nation of Israel. God bless the offspring of Abraham. God bless every one of us because of the obedience of Abraham. You see the impact ng isang maliit na bagay ng pagsunod mo sa Diyos. It can impact the next generation and the other generation and the next generation and the next generation and the generation to come. Just one obedience to God will bring a great impact to generations to come. Mga mahal na kapatid, ang hamon ko po sa inyo sa hapong ito, kung may mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos, huwag ho tayong mag-atubiling sumunod sa Kanya. Maniwala tayo na kapag tayo po ay sumunod sa Kanya, sigurado tayong pagpapalain ng Panginoon. At hindi lamang tayo, kundi ang ating mga anak, ating mga apo, pagpapalain ng ating Diyos. Your obedience today may affect lives you have never met. What legacy are you building by your choices? Magpatuloy tayong sumusunod sa Diyos. Kahit minsan mahirap. Kahit minsan may mga tanong sa ating isipan. Obedience is the key to God's